Nakaramdam ka na bang matinding pag-aalala? Isang katanungang gumugulo sa isipan tungkol sa kinabukasan, isang takot na bumubulong sa tahimik na mga oras ni Gabi. Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa isang panahon ng walang kapantay na paghihirap, isang panahon ng di may paliwanag na pag-atol na inilarawan ng detalyado sa Mateo 21 at sa Aklat ng Pahayag. Ito ay dakilang kapigatian, isang panahon ng matinding pagdurusa, at ang katanungang sumisiklab sa puso ng maraming mananampalataya, magtitiis kaya ang simbahan sa pagsubok na ito? Kami ba, ang mga tapat na taga-sunod ni Jesucristo, ay haharap sa mga kakilakilabot na inilarawan sa salita ng Diyos? Ang sagot, kaibigan ko, ay nasa mga pahinang banal na Biblia, at ang pag-unawa nito ay napakahalaga para sa iyong espiritual na paghahanda. Hindi ito basta isang akademikong debate, ito ay tungkol sa iyong pananampalataya, sa iyong kinabukasan, sa iyong kaligtasan. Huwag mong palalampasin ang kahit isang salita, dahil ang paghahayag na ating matutuklasan ng sama-samang gayon ay maaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos at sa katotohanan ng Biblia, pindutin ang subscribe button at manatiling nakatutok, dahil magsisimula na tayo sa puso ng malalim na misteryong ito. Simulan na natin. Ang dakilang kapigatian, ano ba talaga ito? Isipin ang isang pangdaigdigang krisis na hindi pa naranasan ang sangkatauhan, isang panahon ng di may paliwanag na kaguluhan, kung saan ang pag-atol ng Diyos ay ibinuhos sa lupa. Hindi ito isang metaphorical na bagyo, inilalarawan ito ng Biblia bilang isang literal pangyayaring mangyayari sa hinaharap, isang panahon ng matinding pagdurusa at banal na put. Si Jesus mismo ay nagbabala tungkol dito sa Mateo 21, sapagkat magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyayari mula ng pasimula ng sanglibutan hanggang sa panahong ito, ni mangyayari pa man. Ang Aklat ng Pahayag ay naglalarawan ng isang malinaw na larawan ng panahong ito na nagdedetalye ng gasalot, digmaan ng di may sip na pagdurusa. Ang pag-unawa nito ay napakahalaga. Hindi ito tungkol sa pagpapalaganap ng takot, kundi tungkol sa paghahanda ng ating mga puso at isipan para sa darating. Isipin si Noe at ang baha, binigyan siya ng Diyos ng babala, at nahanda si Noe. Nakahanda ba tayo para sa inihahayag ng salita ng Diyos? Hindi ito basta isang kuwento, ito ay isang babala, isang panawagan sa pagkilos, isang paalala sa soberanya ng Diyos. Ang ating pananampalataya kay Jesucristo ang ating angkla, ang ating gabay sa magulong dagat na ito. Ang simbahan at ang dakilang kapihatian, na ngayon ang tanong ay lumitaw, makakadaan kaya ang simbahan, ang katawan ni Kristo, sa dakilang kapihatian na ito? Mayroong dalawang pangunahing pananaw sa mga mananampalataya. Ang isang pananaw ay nagsasabi na ang simbahan ay magtitiis sa kapihatian, makikibahagi sa pagdurusa at mga pagsubok. Ang isa pa, ang pananaw ng pre-tribulation rapture, ay nagmumungkahi na ang simbahan ay agawin, dadalin sa langit bago magsimula ang kapihatian. Dito nagiging kapana-panabik ang mga bagay-bagay. Hindi ito isang simpleng opinion, ito ay isang bagayin interpretasyon ng banal na kasulatan, isang malalim na pag-aaral sa salita ng Diyos, na ginagabayan ng pananampalataya at panalangin. Susuriin natin ang dalawang pananaw, timbangin ang ebidensya sa Biblia at tuklasin ang mga argumento para at laban sa bawat posisyon. Ang Biblia, pagkatapos ng lahat, ang ating pangunahing gabay, ang pinagmumula ng katotohanan at karunungan. Ito ay nangangailangan ng manggat na pag-aaral, panalangin, at isang puso na bukas sa patnubay ng Diyos. Tandaan, ang Biblia ay hindi isang koleksyon ng bahiwalay na talata. Ito ay isang pinag-isang salaysay, isang kuwento ng pag-ibig at plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang pag-agaw sa simbahan, suriin natin ang konsepto ng pag-agaw, isang paniniwala na matatag na hawag ng maraming Kristiyano. Ang pag-agaw, sa pinakasimpleng anyo nito, ay naglalarawan ng isang literal, pisikal na pangyayari kung saan si Jesucristo ay babalik upang kunin ang kanang simbahan patungo sa langit. Ang pangyayaring ito, na kadalasang inilalarawan bilang isang pag-agaw, ay pinaniniwalang mangyayari bago ang dakilang kapigatian. Hindi ito isang pantasya,
Ito ay batay sa mga talata sa 1 Thessalonica 4:16-17, kung saan inilalarawan ni Pablo ang mga manampalataya na inaga upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ito ay isang makapangyarihang imahe, isang pangako ng pag-asa at kaligtasan sa gitnang kaguluhan na naghihintay. Ngunit habang tayo ay sumusulong sa mga banal na kasulatan, kailangan nating isalang-alang ang konteksto, ang mga kapaligid na talata, ang pangkalahatang mensaheng ipinapahatid ng Diyos sa pamamagitan ng kanang salita. Ito ay isang mensahe ng pag-asa, ng pananampalataya, ng walang pagbabagong pag-ibig ng Diyos. Ang ating pananampalataya sa planong Diyos ay dapat na hindi matitinak. Dapat na iting lagitandan ng panahon ng Diyos ay perpekto. Siya ay may kontrol at ang kanang mga pangako ay tiyak. Pagpapakahulugan sa 1 Thessalonica 4:16-17, suriin natin ang pangunahing talata na madalas na binabanggit bilang suporta sa pre-tribulation rapture. Sa pag-asang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang malakas na utos, na may tinig ng arkanghel, at may pagkakat ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay mauna sa pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ay tayo na buhay na natitira, ay agawin na kasama nila sa mga alapapo pang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon ay palaging kasama natin ang Panginoon. Ang mga pangunahing salita dito ay agawin harpaso sa Griego na nagpapahiwatig ng isang biglan. Gayunpaman, ang tiyempo ng pangyayaring ito na may kaugnayan sa dakilang kapigasayan ay hindi malinaw na nakasaad. Ang ilan ay nagsasabi na ang tayo na buhay na natitira ay nagpapahiwatig na ang isang panahon ng kapigasayan ay dapat na mauna sa pagago, habang ang iba ay binibigyang din ng pagiging biglan ng pangyayari bilang indikasyon ng pagaganap nito bago ang anumang makabuluhang kapigasayan. Dapat na iting maingat na isalang-alang ang konteksto ng buong liham sa mga taga-Tesalonika na naunawaan ang kanilang mga partikular na alalahanin at ang tugon ni Pablo. Inaasahan ba nila ang agarang pag-usig? Tinutugunan ba ni Pablo ang kanilang mga pag-abalisa tungkol sa tiyempo ng pagbabalik ni Kristo? Ang pag-unawa sa kontekstong ito ay napakahalaga para sa tumpak na interpretasyon. Ang kapihatian at ang talumpati sa bundok ng mga olibo. Ang talumpati sa bundok ng mga olibo sa Mateo 20 pura ay nagbibigay ng isa pang antas ng pagiging komplikado. Si Jesus ay nagsasalita ng isang panahon ng malaking kapihatian na minarkahan ng mga digmaan, taggutom at mga sakuna sa kalikasan. Inilalarawan niya ang mga bulaang propeta at laganap na panlilinlang. Binabanggit niya ang kasuklam-suklam na bagay na nagpaparumi, isang malinaw na indikasyon ng makabuluhang kaguluhan at pag-usig. Ang tanong pagkatapos ay nagiging, nararanasan bang isimbahan ang kapihatian na ito? O tayo ay nakalitas dito? Ang ibang-ibang interpretasyon ng talumpati sa bundok ng mga olibo ay malaki ang impluensya sa pag-unawa sa tiyempo ng pagaga. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga paglalarawan ni Jesus ay naangkop lamang sa Israel, habang ang iba ay naniniwala na sumasaklo ito sa buong mundo, kabilang ang simbahan. Ang isang mga na pag-aral sa paghahambing ng Mateo 20 pura, Marcos 3:30 at Lucas 21 ay kinakailangan na pangmanuwa ng saklo at mga implikasyon ng propesiyang ito, ang wikang ginamit, ang imahang ginamit, at ang konteksto ng turo ni Jesus ay nangangailangan ng mga na pagsasailang-alang ng mga pagatol sa selyo at ang mga pagatol sa pagakak. Maraming tagapagtaguyod ng pre-tribulation rapture ang tumuturo sa natatanging pagkakasunod-sunod ng mga pagatol na inilarawan sa pahayag. Partikular na ang mga pagatol sa selyo at ang mga pagatol sa pagakak. Iminumungkahi nila na ang mga pagatol sa selyo ay ibinuhos sa lupa bago ang pagaga, habang ang mga pagatol sa pagakak ay sumusunod sa pagaga na nakakapekto sa mundo sa panahon ng dakilang kapigatian. Ang interpretasyong ito ay nagpapahintulot sa isang panahon ng kapayapaan at kaligtasan para sa simbahan bago ang mga sakunang pangyayari na inilarawan sa pahayag. Gayunpaman, ang mga kalaban ng pananaw na ito ay nagsasabi na ang pagkakasunod-sunod ng mga pagatol ay hindi kinakailangang linear at ang mga pagatol ay magkakapatong o sabay na nangyayari. Ang simbolikong wika ng pahayag ay nangangailangan na interpretasyon pag-iwas sa isang mahigpit, literal na paraan na maaaring makaligtaan
ang mas malawak na espiritual na mensahe. Ang aklat ng pahayag ay hindi isang detalyadong tagdang panahon ng ngunit isang makapangyayarihang paglalarawan ng panghuli tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Ang papeleng Israel. Ang bansa ng Israel ay may mahalagang papel sa maraming propesya sa mga huling panahon. Ang pagpapanumbalik ng Israel noong ika-20 siglo ay nakikitang bilang isang makabuluhang katuparan ng propesya sa Biblia na nagpapahiwatig ng kalapitan ng mga huling panahon. Ang tanong sa papeleng Israel, sa kapigatian at ang kaugnayan nito sa simbahan ay sentral sa debate sa pag-aga. Ang ilang ay naniniwala na ang pag-aga ay nangyayari bago ang dakilang kapigatian o pangpayagan ng Diyos na tumuon lamang sa Israel sa loob ng 7 taon. Ang iba ay naniniwala na ang simbahan at Israel ay haharap sa kapigatian ng magkasama. Ang magkakaibang pananaw sa isyong ito ay nagmumula sa iba't ibang interpretasyon ng mga propesya sa lumang tipan tungkol sa kinabukasan ng Israel at ang kanilang kaugnayan sa simbahan sa mga huling panahon. Ito ay nagsasangkot ng malalim na pag-unawa sa mga tipan ng pangako at mga piniling bayan ng Diyos. Ang konsepto ng isang pre-rase napapakita ng isa pang antas ng pagiging komplikado sa talakayang ito. Ang pananaw na ito ay nagsasabi na ang pag-aga nangyari bago ang pinakamatinding panahon ng ng Diyos, ngunit pagkatapos ng simulang kapigatian, ang mga tagapagtaguyod ay nagsasabi na ang interpretasyong ito ay nagpapahintulot sa katuparan ng ilang mga propesya tungkol sa kapigatian habang nagbibigay pa rin ng isang panahon ng pagtakas para sa simbahan mula sa pinakamatinding mga pagatol. Ito ay nangangailangan ng isang maselan na pag-unawa sa iba't ibang mga pagatol na inilarawan sa pahayag na nakikilala sa pagitan ng mga paunang pagatol at ang panghuli pagbuhos ng banal na put. Ang debate ay madalas na nakasalalay sa interpretasyon ng mga partikular na talatatang bigat na ibinibigay sa iba't ibang mga elemento ng propesya. Ang isang mahalagang aspeto ay ang pag-unawa sa ika-57 linggo ni Daniel, isang panahon ng 7 taon na kadalasang naugnay sa kapigatian. Ang iba't ibang interpretasyon ng propesyang ito ay lubos na nakakapekto sa tiyempo ng pag-agaw sa pangkalahatang eschatological framework. Bukod dito, ang kalikasan ng mga figura ng Tikristo at ang bulang propeta ay lubos na nakakaimpluwensya sa debate sa pag-aga. Ang ilang mga interpretasyon ay naglalarawan sa mga figurang ito na lumilita lamang pagkatapos ng pag-aga, abang ang iba ay nakikita ang mga ito na aktibo na sa panahon ng kapihatian kahit na bago ang pag-aga. Ang pagkakakilanlan ng mga figurang ito at ang kanilang mga papel sa pagunlad ng mga pangyayari ay isang punto ng malaking pagtatalo. Sila ba ay pangunahing mga figurang pampulitika, mga pinunong relihiyoso, o isang pagay na mas masama at supernatural? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay nakakaimpluwensya sa nakikitang timeline ng mga pangyayari at ang tiyempo ng pag-aga na may kaugnayan sa kanilang mga gawain. Ang pagsusuri sa kanilang mga aksyon, ang kanilang mapanlinlang na impluwensya, at ang kanilang panghuli kapalaran ay napakahalaga para sa isang komprehensibong pag-unawa sa propesya sa mga huling panahon. Sentral din ang tanong sa papel ng simbahan sa panahon ng kapihatian, kung mayroon man, kung ang simbahan ay dadaling sa langit bago ang kapihatian, ano ang kahalagahan ng mga mananampalatayang naiwan? Sila ba nalabi na binabanggit sa iba't ibang mga talata ng propesya? Paano na ayon ang kanilang mga karanasan at pananampalataya sa ating pag-unawa sa plano ng Diyos? Sa kabalitaran kung ang simbahan ay haharap sa kapihatian, ano ang kalikasan ng kanilang pag-uusig at paano isinasalamin ng kanilang pag-uusig at paano isinasalamin ng kanilang pagtitiyaga ang katapatan ng Diyos? Mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang pananaw sa papel at karanasan ng simbahan sa panahong ito upang maunawa ng pangkalahatang salaysay ng mga huling panahon. Ang iba't ibang interpretasyon ay nag-alok ng magkakaibang pananaw sa kalikasan ng pagdurusa ang papel ng pananampalataya sa gitnang paghihirap at ang pangwakas na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Ang mga interpretasyong ito ay nakakapekto rin sa ating pag-unawa sa ating mga responsibilidad bilang mga Kristiyano sa mundo na iyon. Paano tayo dapat mabuhay ayon sa mga posibleng pangyayaring ito sa hinaharap?
Dapat ba tayong mga handa para sa pag-uusig? Paano natin mapananatili ang pag-asa at pananampalataya sa gitnang kawalan ng katiyakan? Ito ay mga kritikal na tanong na nangmumula mismo sa ibang pananasa pag-aakyat sa langit. Ang mga sagot ay lubos na humuhubog sa ating individual na pananampalataya at sa ating sama-samang patutu. Ang pag-aral ng eskatolohiya ay hindi lamang isang akademikong ehersisyo, kundi isang paglalakbay ng pananampalataya na hamon sa atin na suriin ang ating mga paniniwala at mamuhay ayon sa ating pag-unawa sa plano ng Diyos. Ang interpretasyon ng simbolikong wika sa loob ng propesya sa Biblia ay nagpapakitang isa pang malaking hadlang sa debate sa pag-aakit sa langit. Ang aklat ng pahayag sa partikular ay mayaman sa simbolismo, at ang ibang interpretasyon ng mga imahe nito ay humahantong sa magkakaibang pag-unawa sa tagbo ng mga pangyayari. Halimbawa, ang bilang ng hayop, 66 ay binigyang kahulugan sa napakaraming paraan na bawat isa ay humahantong sa iban-ibang pag-unawa sa pagkakakilanlan ng Antikristo at sa tiyempo ng kanyang paglitaw. Gayon din ang iban-ibang mga tatag ng trompeta at ng mangkok ng pot na inilarawan sa pahayag ay napapailalim sa magkakaibang interpretasyon ng ang ilan ay nakikita ang mga ito bilang sunod-sunod na mga pangyayari, at ang iba ay nakikita ang mga ito bilang magkakapatungo sabay-sabay na mga pangyayari. Ang pagiging malabo sa pagbibigay kahulugan sa simbolikong wika ay lubos na nag-ambag sa patuloy na hindi pagkakaunawan tungkol sa tiyempo ng pag-aakyat sa langit. Ang kawalan ng isang universal na tinatanggap na hermeneutika para sa pagbibigay kahulugan sa panitikang apokaliptika ay nagpapalab sa debate at sinagawang napakahirap na maabot ang isang kasunduan. Bukod pa rito, ang konsepto ng isang pre-tribulation rapture, isang mid-tribulation rapture, at isang post-tribulation rapture ay may kanya-kanyang implikasyon para sa karanasan ng mananampalataya at pag-unawa sa biyayang Diyos. Ang pananaw na pre-tribulation ay madalas na binibigyang diin ng pagtakas ng mananampalataya mula sa mga kakilakilabot ng kapihatian na binibigyang diin ng nagpoprotekta na pag-ibigang Diyos at ang pangwakas na kaligtasan ng mananampalataya kay Kristo. Ang pananaw na ito ay maring humantong sa pagtutok sa personal na paghahanda at isang pakiramdam ng pagmamadali sa ebanghelismo na hinihimok ng pagnanais na ibahagi ang mabuting balita bago magsimula ang kapihatian. Sa kabaligtaran, ang pananaw na post-tribulation ay madalas na binibigyang diin ang pakikilahok ng mananampalataya sa kapihatian na itinuturing ito bilang isang panahon ng pagsubok, pagpipino at pangwakas na pagpapadakila. Ang pananaw na ito ay maring humantong sa pagtutok sa espiritual na katatagan, pagtitiyaga sa pananampalataya, at isang kahandaan na magtiis ng pagdurusa para sa ikabubuti ng Ebanghelyo. Ang pananaw na mid-tribulation ay nagsisikap na maghanap ng isang gitnang punto na nagmumungkahi na ang pag-akyat sa langit ay nangyayari sa kalagitnaan ng kapihatian na nag-aalok ng parehong panahon ng pagtakas at isang panahon ng pakikilahok sa mga nagaganap na pangyayari. Ang bawat isa sa mga pananaw na ito ay nag-aalok ng isang makaibang lente ng teolohiya kung saan titingnan ng mga huling panahon na hindi lamang humuhubog sa pag-unawa sa pag-aakyat sa langit kundi pati na rin sa diskarte ng mananampalataya sa buhay at ministeryo. Ang mga implikasyon ng teolohiya ay umaabot sa lampas sa tiyempo ng pag-aakyat sa langit mismo. Ang iba't-ibang mga panana ay lubos na nakakapekto sa mga interpretasyon ng iba pang mahalagang konsepto ng teolohiya. Halimbawa, ang kalikasan ng soberenya ng Diyos at ang kalayaan ng tao ay madalas na pinagtatalunan sa konteksto ng propesya ng mga huling panahon. Ang ilang mga interpretasyon ay binibigyang diin ng ganap na kontrol ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari na nagmumungkahi ng ang pag-aakyat sa langit ay isang natukoy na pangyayari na inayos ng Diyos ayon sa kanyang perpektong plano. Ang iba ay binibigyang diin ng responsibilidad at kalayaan ng tao na nagmumungkahi ng ang tiyempo ng pag-aakyat sa langit o kahit nang ang paglitaw nito ay maaring nakasalalay sa mga salik tulad ng antas ng kasamaan ng tao ang kalagayan ng mga hinirang ng Diyos. Ang mga kasalungat na pananaw na ito ay nag-highlight sa komplikadong ugnayan sa pagitan ng banal na soberenya at responsibilidad ng tao sa loob ng pangkalahatang balangkas ng eskatolohiya. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang konseptong ito in teolohiya
ay isang palitulit na tema sa patuloy na debate na pumapalibot sa pag-aakyat sa langit. Ang pag-aray ng mga tila magkasalungat na ideya na ito ay mahalaga sa isang mas malalim at mas nuanced na pag-unawa sa mga huling panahon. Ang tila hindi mapagkasundo ang mga pagkakaiba sa interpretasyon ay nangangailangan isang patuloy na proseso ng maingat na pag-aral, panalangin at isang mapagpakumbabang pagkilala sa mga limitasyon ng pag-unawa ng tao kapag nakaharap sa mga misteryo ng plano ng Diyos. Bukod pa rito, ang magkakaibang pananaw sa pag-aakyat sa langit ay lubos na nakaka-impluwensya sa mga interpretasyon ng propesya sa Biblia, lalo na ang tungkol sa aklat ng pahayag. Ang simbolikong wika at mga imahe na matatagpuan sa pahayag ay madalas na binibigyang kahulugan ng iba depende sa pananaw ng isang eskatolohiya. Halimbawa, ang 7 tatak, 7 trompeta at 7 mangkok ng paghuhukom ay naintindihan sa iba't ibang paraan na ang mga pre-tribulationists ay madalas na inilalagay ang mga pangyayaring ito sa panahon ng kapigatian mismo, habang ang mga post-tribulationists ay maaaring isama ang mga ito sa isang mas malawak na takdang panahon na sumasaklo sa parehong kapigatian at ang mga kasunod na pangyayari na humahantong sa pagbabalik ni Kristo. Ang pagkakaibang ito sa interpretasyon ay humahantong sa magkakaibang pag-unawa sa kalikasan at kalubahan ng kapigatian mismo. Ang mga interpretasyong pre-tribulation ay madalas na naglalarawan sa kapigatian bilang isang walang kapantay na panahon ng walang kapantay na pagdurusa na nakalam para sa mga naiwan, habang ang mga pananaw na post-tribulation ay madalas na nakikita ang kapigatian bilang isang panahon ng pagsubok at pagpipino para sa mga mananampalataya na binibigyang diyan ang nagpipino na apoy ng paghuhukom ng Diyos. Mga debate ay umabot din sa pag-unawa sa Antikristo at ang papel ng isala sa propesya ng mga huling panahon. Ang mga pananaw na pre-tribulation ay madalas na binibigyang din ng paglitaw at paghahari ng Antikristo sa panahon ng kapihatian, na inilalarawan siya bilang isang makapangyarihang pinuno ng mundo na nagtatatag ng isang panagdigang tiranya. Ang mga interpretasyong post-tribulation ay maring ilagay ang pag-angat at pagbagsak ng Antikristo sa isang mas malawag na konteksto na maring palawisin ang kanyang impluensya sa lampas sa panahon ng kapihatian. Gayon din, ang papel ng isala sa propesya ng mga huling panahon ay binibigyang kahulugan ng iba. Ang ilan ay binibigyang din ng inaharap na papel ng bansa sa plano ng Diyos, na nakikita ang kapihatian bilang isang panahon ng paghuhukom at pagpapanumbalik para sa isala, habang ang iba ay maring makita ang papel ng isala sa isang hindi kanong sentral o hindi kanong malina na tinukoy na paraan. Ang mga kakaibang interpretasyong ito ay nag-highlight sa komplikadong ugnayan sa pagitan ng propesya sa Biblia, mga pangyayaring pangkasaysayan, at pag-unawa sa teolohiya. Ang mismong pagilos ng pagbibigay kahulugan sa mga komplikadong tekstong ito ay nangangailangan ng maingat na pagsasalangailang sa konteksto ng kasaysayan, estilo ng panitikan, at mga prinsipyo ng teolohiya, na ginagawa ang proseso na parehong mahirap at kapakipakinabang. Ang patuloy na talakayan at debate ay nangangailangan ng isang patuloy na muling pagsusuri ng mga pananaw, isang kahanda na makisali sa mga alternatibong pananaw, at isang pangako sa paghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral at panalangin. Ang mga komplikasyon na kasangkot ay binibigyang din ng pangangailangan para sa kapakumbabaan sa paglapit sa mga malalim at madalas na kontrobersyal na paksa. Gayunpaman, ang kayamanan at lalim ng interpretasyong ito ay nanga-highlight din sa malalalim na misteryo ng plano ng Diyos at ang patuloy na kaugnayan ng mga banal na kasulatan sa paggabay sa ating pag-unawa sa hinaharap. Ang mga kakaibang mga pananaw, bagaman tila magkakaiba, ay lahat ay nagsisikap na pagkasunduin ang mga banal na kasulatan sa kanilang sariling, natatanging balangkasang teolohiya, na nagpapakita ng patuloy na pag-uusap at ang patuloy na pag-uusap at ang patuloy na pag-uusap at ang patuloy na pag-uusap mga komplikadong propesya ng mga huling panahon. Higit pa rito, ang bigat ng mga interpretasyong ito ay nakakapekto hindi lamang sa pag-unawa sa teolohiya,
kundi pati na rin sa mga praktikal na diskarte sa buhay, ministeryo at ebanghelismo. Bukod pa rito, ang magkakaibang mga interpretasyon ng propesya ng nahuling panahon ay lubos na nakakaimpluwensya kung paano nilalapitan ng mga nampalataya ang kanilang pananampalataya, at pangaraw-araw na buhay. Ang mga pre-tribulationists, halimbawa, ay maraming tumuon ng huso sa nalalapit na pagbabalik ni Kristo na binibigyang din ng paghahanda at isang pakiramdam ng pagmamadali sa ebanghelismo. Ang kanilang mga aksyon ay maraming sumasalamin sa isang pagnanais na makuha sa langit bago ang kapighatian na humahantong sa isang mas mataas na pagtutok sa personal na kabanalan at sa pagkalat ng ebanghelyo. Ang pananaw na ito ay maraming paminsan-minsan ay humantong sa isang pakiramdam ng paghihiwalay mula sa kasalukuyang mga pangyayari sa mundo na binibigyang prioridad ang espiritual na kahandan kaysa sa agarang mga alalahanin sa mundo. Sa kabalitaran, ang mga post-tribulationists ay maraming magpakita ng isang mas nakikibahaging diskarte sa mga isyu sa lipunan na itinuturing ang kapighatian bilang isang panahon ng pagsubok at pagpipino para sa mga mananampalataya na nangangailangan ng aktibong pakikilahok sa gawain ng Diyos sa mundo. Ang kanilang pag-unawa sa tiyempo ng pagbabalik ni Kristo ay nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa parehong espiritual na paglaki at aktibong pakikilahok sa katarunggang panlipunan at mga pagsisikap na makatao na itinuturing ang kanilang papel bilang aktibong mga kalahok sa nagaganap na planong Diyos kahit nasa gitnang pagdurusa at pag-uusig. Ang pagkakaiba-iba sa praktikal na aplikasyon ay umabot hanggang sa mga interpretasyong eskatologikal ng ibang mga talata sa Biblia. Ang aklat ng pahayag halimbawa ay isang pangunahing halimbawa ng isang teksto na may magkakaibang interpretasyon sa ibang-ibang pananaw na eskatologikal. Ang mga simbolo tulad ng hayop, ang tatak ng hayop, at ang 1,000 taong paghahari ay naintindihan ng iba depende sa kung ang isang tawa sumusunod sa pananaw na pre-tribulation, mid-tribulation, o post-tribulation. Maaring bigyang kahulugan ng mega pre-tribulationist ang hayop bilang isang tiyak, nakikilalang politikal na figura na lilitaw bago ang pagago, samantalang ang mega post-tribulationist ay maring makita ito bilang isang simbolikong representasyon ng megamapangaping struktura ng kapangyarihan sa buong kasaysayan o marahil isang nilalang sa hinaharap na ang paghahari ay umabot lampas sa kapigatian mismo. Gayon din, ang tatak ng hayop ay maring bigyang kahulugan bilang isang literal na teknolohikal na aparato sa isang pananaw na pre-tribulation na nagbibigay daan sa kontrol at pagsubaybay, samantalang ang isang interpretasyong post-tribulation ay maring makita ito ng mas metaporikal bilang isang simbolong espiritual na katapatan at kompromiso. Ang mga kakibang interpretasyon ay nakakapekto rin sa pag-unawa sa papel ng simbahan sa mga huling panahon. Ang mga pananaw na pre-tribulation ay madalas na binibigyang diin ng pag-alising simbahan bago ang kapihatian, na iniwan ang isang mundo na nahaharap sa walang kapantay na paghihirap. Ang mga kamanaw na ito ay maaring paminsan-minsan ay humantong sa isang hindi hanong aktibong papel para sa simbahan sa pagtugon sa mga isyu sa lipunan sa panahon bago ang pagaga. Gayunpaman, ang mga pananaw na post-tribulation ay madalas na nakikita ang simbahan bilang isang mahalagang puwersa na aktibong nakikilahok sa planong Diyos kahit na sa panahon ng kapihatian. Binibigyang diin ng pananaw na ito ang responsibilidad ng simbahan na magpatuto kay Kristo, maglingkod sa mga nangangailangan at manindigan sa pananampalataya sa gitnang pag-uusig. Ang kayong magkakakibang pananaw ay nagpapakita ng napakahalagang kahalagahan ng maingat na hermeneutics at isang pangako sa pag-unawa sa makasaysayan at kultural na konteksto kung saan isinulat ang mga tekstong ito. Bukod dito, ang patuloy na dialogo at debat na nakapalibot sa mga interpretasyong ito ay dapat magpaunlad ng isang espiritu ng pagpapakumbaba at paggalang sa isa't isa sa mga mananampalataya. Kinikilala ang mga limitasyon ng pangunawa ng tao sa pagbibigay kahulugan sa mga komplikadong propesya.
Ang layunin ay hindi ang pagdating sa isang pandaigdigang tinatanggap na interpretasyon kundi ang pakikilahok sa magalang na dialogo na nahahanggat na maunawa ng iba't ibang pananaw at makalikom ng mga pananaw mula sa pagkakaiba-iba ng mga pananaw sa loob ng katawan ni Kristo. Ang pangunahing layunin ay ang mas malalim na pag-unawa sa pagkatao ng Diyos, ang kanyang plano para sa sangkatauhan at ang ating papel sa pagtupad sa kanyang mga layunin. Ito ay nangangailangan ng isang patuloy na proseso ng pag-aaral, panalangin at pagninilay-nilay. Palaging tinatanda na ang ating pangunawa ay hindi kumpleto at ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga daan. Sa makatuwid, ang patuloy na pag-uusap mismo ay kasing halaga ng amang partikular na konklusyon. Ang pagkakaiba-iba ng interpretasyon ay umaabot lampas sa gatiyak na detalye ng aklat ng pahayag apang masakop ang mas malawak na mga tanong na teolohiko tungkol sa soberanya ng Diyos at kalayak pumiling tao. Ang mga pananaw na pre-tribulation na may diin sa pagagabago ang kapighatian ay minsan humahantong sa mga talakayan tungkol sa lawak kung saan ang plano ng Diyos ay paunang natukoy kumpara sa papel ng kalaya ng tao sa paghuhubog ng mga pangyayari. Inaalis ba ng paunang kalamang Diyos sa hinaharap ang pagpiling tao o kinikilala lamang nito ang mga resulta ng mga malayang desisyon? Sa kabilang banda, ang mga pananaw na post-tribulation ay madalas na binibigyang diin ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Binibigyang din ng patuloy na pangangailangan para sa pakikilahok ng tao at paglaban sa pangapi at kawalan ng katarungan kahit na sa gitna ng malaking paghihirap. Binibigyang din ng pananaw na ito ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa gawain ng Diyos sa mundo. Kinikilala na ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng mga instrumento ng tao at nagbibigay kapangyarihan sa mga mananampalataya na maging mga ahente ng pagbabago. Ang debate ay bumabanggit din sa likas na katanggihan ng pagdurusa at ang kaugnayan nito sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ang ilan ay nagbibigay kahulugan sa kapigatian bilang isang kinakailangang bongga ng kasalanan ng tao, isang panahon ng paghahatol na naglilinis sa mundo at inihahanda ito para sa huling paghahari ni Kristo. Ang iba ay nakikita ang kapigatian bilang isang pagpapakita ng kosmikong pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, isang panahon kung kailan ang mga tao ng Diyos ay tinawag na magtiis ng pagdurusa na nagpapakita ng kanilang pananampalataya at katapatan sa gitna ng di maisip na paghihirap. Binibigyang din ng pananaw na ito ang presensya at kaaliwan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa na binibigyang din ng nagtatagal na kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa kahit na sa harap ng napakalaking paghihirap. Ang iba't ibang pananaw ay humuhubog din kung pananaintindihan ng mga nampalataya ang konsepto ng banal na paghahatol. Ang ilan ay nakikita ang kapigatian bilang isang panahon ng banal na paghahatol na panggunahing nakadirekta sa mundong hindi naniniwala, habang ang iba ay naniniwala na ito ay nagsasangkot ng kapwa paghahatol at paglilinis para sa mga nampalataya. Isang nagpapadalisay na apo na sumusubok sa pananampalataya at nagpapalakas ng determinasyon. Ang mga implikasyon ng mga magkakaibang interpretasyong ito ay umabot sa mga praktikal na aspeto ng pamumuhay Kristiyano. Ang isang pananaw na pre-tribulation ay maaring makaimpluwensya sa mga prioridad ng isang mananampalataya na posibleng humantong sa isang focus sa personal na paghahanda para sa pagagama, marahil ay nagtataguyod pa isang pakiramdam ng paghihiwalay mula sa mga makamundong alalahanin. Sa kabalitaran ng isang pananaw na post-tribulation ay maaring mag-udyok ng mas malaking pakikilahok sa mga inisyatibo sa katarungang panlipunan, gawaing misyonero, at mga pagsisikap na mapaganang pagdurusa sa mundo. Gayunpaman, ang parehong pananaw ay nagbabahaging karaniwang layunin ng pamumuhay ng isang buhay na sumasalamin sa mga turo ni Kristo at nagpapakita ng kanyang pag-ibig at habag. Sa huli, ang kayamanan at pagiging komplikado ng mga magkakaibang interpretasyong ito ay binibigyang din ng patuloy na pangangailangan para sa maingat na pag-aaral ng Biblia, mapag-isip na pagninilay-nilay, at magalang na dialogo sa loob ng komunidad Kristiyano.
Ang paglalakbay sa pag-unawa sa mga propesya ay hindi isang destinasyon, ngunit isang patuloy na proseso ng pag-aaral, paglaki, at pagpapalayming pananampalataya ng isang tao. Ang hamon ay hindi upang burahin ang mga pagkakaiba ng opinyon kundi upang yakapin ang mga ito bilang mga oportunidad para sa kapwa paglaki at isang mas malaymin na pagpapahalaga sa maraming aspeto ng pagkatao ng Diyos at ang kanyang dakilang plano para sa sangkatauhan. Ang proseso ay naghihikayat sa isang mas malaymin na pagsusuri ng mga paniniwala at isang pangako sa patuloy na espiritual na pagunlad. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa teksto na pinag-aralan sa pamamagitan ng panalangin at komunidad ay nagpapadali sa isang mas nuansed na pag-unawa sa salita ng Diyos at nagtataguyod ng isang mas malaymin na ugnayan sa banal. Sa makatuwid, ang pagkakaiba-iba ng interpretasyon ay nagiging isang pinagmumulan ng lakas at isang patutu sa kayamanan at pagiging komplikado ng banal na kasulatan mismo. Ito ay nag-udyok ng isang mas malaymin na paggalug at hindi lamang sa mga propetikong teksto kundi pati na rin sa mas malawak na telang pangturo ng Biblia na naghihikayat sa isang mas holistik at pinag-isang pag-unawa sa pananampalataya. Ang patuloy na dialogo na nakapalibot sa kapihatian ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng hermeneutics, ang agam at sining interpretasyon ng Biblia. Ang iban-ibang mga diskarte sa hermeneutics tulad ng literalismo, allegorical na interpretasyon, at mga pamamarang makasaysayang kritikal ay makabuluhang nakakapekto kung paano naunawaan at inilalapat ng mga individual ang mga propetikong tekstong ito. Ang isang literal na interpretasyon ay maaring humantong sa isang mas konkreto at tiyak na pag-unawa sa mga pangyayaring inilarawan, habang ang isang allegorical na diskarte ay maaring tumuon sa simbolikong kahulugan at espiritual na implikasyon. Samantala, ang makasaysayang kritikong pamamaraan ay maaring sumisid sa makasaysayan at kultural na konteksto ng teksto, na nakahanap upang maunawaan ang orihinal nitong kahulugan sa loob ng partikular na makasaysayang setting nito. Ang pakikipag-ugnayan ng mga makakaibang hermeneutical na diskarte ay nag-aambag sa mayamang tela ng mga interpretasyon na nakapalibot sa kapihatian. Bukod dito, ang debate na nakapalibot sa kapihatian ay bumabanggit sa mas malawak na mga temang teolohiko ng soberanya, Diyos at kalayang pumiling tao. Ang ilang mga interpretasyon ay binibigyang din ng ganap na kontrol ng Diyos sa mga pangyayari na itinuturing ng kapihatian bilang isang paunang natukoy na plano na nagbubukas ayon sa kanyang soberanong kalooban. Ang iba ay binibigyang din ng papeling kalayan at pagpiliing tao, na nagmumungkahi na ang mga kilos at desisyon ng tao ay may mahalagang papel sa paghubog nagtagbo ng mga pangyayari. Ang tensyon na ito sa pagitan ng banal na soberanya at responsibilidad ng tao ay isang paulit-ulit na tema sa buong kasulatan, at ang kapihatian ay nagsisilbing isang pangunahing punto para sa pakikipagtunggali sa komplikadong isyong teolohikal na ito. Ang iba't-ibang interpretasyon ay sumasalamin sa iba't-ibang pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng planong Diyos at kalayaan ng tao. Ang epekto ay umaabot lampas sa mga talakayang teolohiko. Ito ay nakaka-impluensya kung paano nakikipag-ugnayan ng mga mananampalataya sa kanilang mga komunidad at sa mundo. Halimbawa, ang ilan ay maring makaramdam ng pag-udyok na aktibong makilahok sa ebanghelismo at gawaing misyonero, na itinuturing ng kapihatian bilang isang katalista para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang iba ay maring tumuon sa pagtataguyod ng isang malakas na pakiramdam ng komunidad at kapwa-suporta sa loob ng kanilang komunidad ang pananampalataya na nakahanda para sa mga posibleng paghihirap. Ang mga panlipunan at etikal na implikasyon ay makabuluhan na humahantong sa iban-ibang ekspresyon ng pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang iban-ibang pananaw ay nag-alok ng isang hanay mga praktikal na aplikasyon na humuhubog kung paano nabubuhay ng mga mangpalataya ang kanilang pananampalataya sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa mas malapag na mundo. Ang pagkakaiba-iba ay hindi isang pinagmumulan ng dibisyon kundi isang oportunidad upang matuto mula sa isa't isa, upang palawakin ang ating pag-unawa at upang palalimin ang ating pangako sa pamumuhay ng ating pananampalataya
sa isang paraan na sumasalamin sa pag-ibig at habag ni Kristo. Ang pagkakaiba-iba, interpretasyon ay umaabot din sa kalikasan ang Antikristo at ang halimaw, mga figurang madalas banggitin sa panitikang pangpropesya. May mga interpretasyon na naglalarawan sa Antikristo bilang isang makapangyarihang individual na lilitaw sa gahuling panahon na may hawag na malawag na kapangyarihang pampolitika at panrelihiyon. May iba naman na nagmumungkahi ng mas malalim na pag-unawa na itinuturing ang Antikristo bilang isang sistema o isang kolektibong nilalang na kumakatawan sa sukdulan ng makamundong kapangyarihan na sumasalunggat sa Diyos. Ang pagkakaibang ito ay lubos na nagbabago sa paraan ng paglapiting isang tao sa mga tekstong pangpropesya na nakakaimpluwensya sa uri ng pagbabantay at paggilatis na maaring gawin ng mga nampalataya sa mundo. Halimbawa, ang pagdoon sa isang individual ay maaring humantong sa isang mas nakatong paghahanap sa mga tiyak na figurang pampolitika na tila nagpapakita ng ilang katanggihan, samantalang ang isang interpretasyong sistematiko ay maaring humantong sa isang mas malawag na pagbuna sa mga estrukturang kapangyarihan at mga ideolohiyang sumasalunggat sa mga Kristiyanong halaga. Gayon din, ang halimaw ay maaring bigyang kahulugan bilang isang literal na nilalang isang makapangyarihang bansa o isang simbolo ng mga mapang-aping puwersang gumagawa sa mundo. Bukod pa rito, ang tiempo ng kapihatian ay isa pang punto ng malaking pagtatalo. Naniniwala ang mga theorist ng pre-tribulation rapture na ang iglesia ay agawin bago magsimula ang panahon ng kapihatian na maiwasan ang mga paghihirap nito ng lubusan. Ang mga pananaw ng mid-tribulation ay nagmumungkahi na ang iglesia ay makakaranas ng unang kalahati ng kapihatian bago maga. Ang mga pananaw ng post-tribulation ay nagsasabi na ang iglesia ay magtitiis sa buong panahon ng kapihatian bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang mga magkakaibang pananaw na ito ay lubos na nakakaapekto sa paraan ng paghahanda ng mga nampalataya para sa hinaharap na humuhubog sa kanilang mga inaasahan at nakakaimpluwensya sa kanilang mga espiritual na gawain. Yang mga umasang pre-tribulation rapture ay maring tumuon sa espiritual na kahandan na niniwalang ang pisikal na paghahanda ay hindi ganong mahalaga. Sa kabalitaran, yang mga umasang post-tribulation perspective ay maring magbigay din sa praktikal na mga paghahanda na nakatuon sa pagbuo ng komunidad pamamahala ng mga pinagkukunang yaman at espiritual na pagtitiis upang mapaglabanan ang mga potensyal na paghihirap. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa tiempo ay nagamag sa isang pakiramdam ng patuloy na pagbabantay at espiritual na kahandan sa loob ng komunidad ng pananampalataya. Binibigyang din nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang matibay na pundasyon sa pananampalataya, anumang ang tiyak na tiempo ng mga pangyayari sa hinaharap. Ang pokus ay nananatili sa pamumuhay ng isang buhay na nakalulugot sa Diyos at sumasalamin sa kanyang pag-ibig sa kasalukuyang panahon. Sa huli, ang pag-unawa sa propesya ng Biblia ay nangangailangan ng kapagumbaban, maingat na pag-aaral, o isang pangako sa pamumuhay ng isang buhay na sumasalamin sa mga turo ni Kristo. Ang magkakaibang interpretasyon ay nagbibigay din sa kayamanan at pagiging komplikado ng banal na kasulatan na hinihikayat tayo na makibahagi sa mapanuring dialogo at magalang na pagtatalo. Ipagpatuloy natin ang usapang ito. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga makabuluhang talakayan at ibahagi ang inyong mga salobin sa mga komento sa ibaba.